guys! Welcome to my vlog! Kumusta kayong lahat? Kumusta? Ayan, so ako, eto, buhay pa naman. Ako, eto, okay pa naman. Humihinga pa kahit pagod na. Wala na akong time talaga wala na akong time mag live. Kasi tingnan mo ba yung itsura ko, kung ganito yung itsura ko mag-live. Ano mangyayari sa live ko kung ganito yung itsura ko mag-live? Sino manonood sa akin? Sino manonood? Kung may manood man, kung may maligaw man, aalis ka agad. Hindi mo lang makatamsak. Hindi mo lang makatamsak, aalis ka agad. Sobrang stress ako sa trabaho ko at saka sobrang busy talaga, as in. Minsan, nagre-record na lang ako ng pang-scriptcast. Kaya, ganun lang nangyayari. Puro screencast na lang. Kaya ngayon kulelat yung screencast ko. Wala na talagang taong nanonood sa akin. So, ayan. Eto, pagod, pero lumalaban. Yun lang naman talaga ang importante, yung lumaban. Laban lang talaga sa hamon ng buhay. Magpakatatag, magdasal, na sana bigyan pa ni Lord ng lakas. Ganun kahirap yung OFW dito sa Saudi Arabia. Not just in Saudi Arabia. Hindi lang sa Saudi Arabia. Pati naman sa ibang bansa, kahit nasasabihin natin, halimbawa, yung Abu Dhabi, open na sila. I know, may mga katulad ko pa rin doon na naghihirap. Gawa nga ng siguro yung amo nila, mahigpit, or hindi maganda yung trato. Ganun naman talaga ang buhay. Yung iba kasi, ina-expect nila, porket nakita nila sa social media, or pag uwi, maputi, makinis yung kutis, tapos pag uwi, hinahangaan nila, kasi nga, galing siyang Saudi, galing siyang Kuwait, galing siyang Qatar, galing siyang, pero hindi nila alam kung gaano kahirap dito. First na lang, homesick talaga. Homesick. Yun talaga ang kalaban mo dito. Homesick. Ako nga, mag-8 years na ako dito. Kalaban ko pa rin yung mortal, yung homesick na yan. Pag yan ang umatake sa'yo, homesick ako, nadidepress ako, tapos yung amo ko pa is hindi maganda yung trato sa akin, yun talaga, as in, madadown ka talaga. Iniisip ko na lang, kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Kaya ako nagpunta dito sa Saudi Arabia para magtrabaho, para may sahod, para matupad ko yung mga pangarap sa mga anak ko, kasi napakahirap nang walang natapos. Tingnan mo ako. Wala akong natapos, pero kaya nandito ako. Ang hirap, sobra. Kung pahirapan lang, ang hirap ng OFW. Although, may mga OFW naman na hindi sila naghihirap. Yung parang hayahay lang, katulad ng mga nakausap ko, yung mga namit ko, sasabihin nila, ay, okay lang ako doon sa amo ko, kasi nga ganito, ganyan. Alas 10 na ako bumabangon. Natutulog ako is 7 pa lang ng gabi. Pahinga na ako. Tapos, gigising ako kinabukasan, 10 o'clock na, or 11, ganyan. Nasasabi ko sa sarili ko, napakaswerte nila, na mayroon silang among ganun. Kaya, kung may nanood man ngayon na mag-a-abroad, or nandito na sa abroad, yung may plano pa lang na mag-abroad, hindi madali talaga ang magtrabaho dito bilang katulong, bilang syagala.
Ako naman is cleaners ako eh. Pero deployed ako per month. Meron akong in my almost 8 years here, as I've told last na vlog ko, nakapagstay ako ng 3 months, 4 months, may 1 month, merong 1 year and 8 months. Ayan, ganyan yung trabaho ko. Hindi permanente yung amo ko. Kaya ang dami kong na-meet na tao dito. One thing in common na ugali nila is mapagmataas talaga sila. Normal lang yun sa kanila. Kasi iniisip nila, malaking pera ang binayad nila. Diba? Malaking pera ang binayad namin sa'yo. Palagi ako nakakarinig ng ganyan. Lalo na sa akin, sa estado ko, kasi nga cleaners ako, malaki daw. Hindi ko naman alam kung magkano, pero ang sabi ng itong customer ko ngayon, tinatawag kong customer kasi nga hindi naman ito yung employer ko. Bale, tumawag lang sila sa opisina ko, ganito kailangan ko ng katulong for 1 month. Ayan, kinuha ako 1 month. Nagustuhan ako. Ina-extend ng 1 month, another 1 month. Nagustuhan ulit. In-extend ang another 2 months. Awa ng Diyos, pag sa 6 months na ako dito. Magsa 6 months na ako dito nagtitiis. Magsa 6 months na ako dito nagtitiis talaga, as in, sobra. Pero, wala akong magagawa. Ganito ang buhay. Ganito talaga ang buhay. Nagigising ako ng 7 kasi tayo yung mga babae, pagising na, bago tayo mag-umpisa sa work, ako kasi, sa akin na lang, bago ako mag-start sa work, pagising, dut muna ng cellphone saglit, kasi update dun sa Pilipinas. Wala akong jowa sa mga anak. Ayan, inurasan ko yan mga 15 minutes or 20 minutes. Okay na yan. Maliligo. Maglagay pa ng mga lotion. Magsuklay pa. Kailangan pang patuyuin konti kasi itong buhok ko, tinatali ko to. Tapos naglalagay ako ng saklob sa buhok kasi kailangan yun. Ayan, so kaya ngayon 8 o'clock sharp, labas na ako sa pinto na yan. Start na akong magtrabaho, maglinis sa sala muna yung inuuna ko kasi yung instruction niya dati nung first time ko pa lang dito, sala muna yung inuuna ko. Kapag naman nandito yung mga apo nila, hindi masyadong hindi ka matutuwa. Hindi ka talaga matutuwa kapag nandito yung mga apo nila. So, sobrang kalat. As in, sobrang kalat. Ang daming kalat. Yung mga sofa, sa ilalim yan, ang daming dumi. Ang daming dumi, as in, kaya kailangan kong baklasin yung mga sofa, tinatanggal ko, nililinis ko, tapos binabalik ko yung pinakaupuan niya, yung ganyan, ito yung kutsyon niya, tinatanggal ko yan, kasi yung sa ilalim, ang daming dumi. Tapos, nilinis ko ako ng buong sala, tapos nililinis ko yung tinatawag nila mageless, yun yung sala ng mga lalaki. Tapos meron pang isang sala, room din, guest room ng mga babae. Tapos merong dining room din, nililinis ko din yun araw-araw. Tapos 2 CR, hallway na 2 na hindi naman kalakihan. Tapos pagkatapos niyan, mag-aantay na ako na bababa
yung amo kong lalaki, yung lalaki dito na amo ko. Tapos ayan, magluluto na yan sila dito sa kusina. So pag nagluluto na sila kasi nagluluto ng breakfast nila, sila ang gumagawa ng breakfast. Egg lang naman, shakshuka. Yung shakshuka, tinatawag na shakshuka, yun yung kamatis na may itlog na hinahalo. Marunong ako nun magawa. Tapos ayan, aakyat na ako sa taas kasi maglilinis na doon. Yung kwarto doon is kwarto nila, sa kwarto ng 4 na anak. Pero hindi ko yun lilinisan lahat araw-araw kasi wala namang tao. Pero minsan inaaraw-araw ko kasi gawa nga minsan may yung nagpupunta dito yung apo, dyan natutulog sa taas. So kailangan ko talagang i-check. Kasi nga, halimbawa gabi na, mga ganitong oras, pumupunta dito yung apo, iiwan, doon matutulog sa taas. Kaya lahat ng kwarto na yan, i-check ko. Kasi hindi ko alam kung may natutulog ba or wala. Kasi pag nakikita kong, pag open ko ng door, pag nakikita kong gulo yung higaan, yun lang naman ang iaayos. Yung bed, pag nagulo, iaayos ko. Tapos, ayan, kunting vacuum. Ganun lang naman ang trabaho. Hindi madali, pero nasanay na din ako. Sobrang pagod. Yung pag-akyat baba lang, halimbawa nasa taas ka, tapos tatawagin ka kasi uutusan, ganyan. Tapos, ayan, automatic, bababa ka. Kahit nasa taas ka, may ginagawa ka. Tapos, ayan, ngayon, pagkatapos kong maglinis, siguro mga 2 hours ako dun sa taas, bababa na ako niyan. Eksakto, matatapos sila sa pagkain. Matatapos na silang kumain ng breakfast. Kaya ayan, pagkatapos na kumain ng breakfast, ako naman ang kakain ng breakfast ko. Nag-start ako ng 8, makakain ako around 12 na. Pero minsan, pag may pagkain ako dyan, kumakain muna ako bago ako mag-start ng work. Kasi paglabas ko dito, alatul work ka agad eh. Itong pinto na to, paglabas ko, trabaho ka agad. Kaya ngayon, tapos silang kumain kasi nandito yung kainan nila. Punta na yun sila sa sala. Ayan, ako naman ang kakain ng breakfast ko. Inuurasan ko siguro mga 15-20 minutes ganyan. Ayan, maghuhugas na ako, maglinis na ako ng mga ginamit nilang pagluto ng breakfast nila. Tapos, mamaya-maya, pag hindi siya magluto, nililinisan ko na yung kusina. Binavacuum ko. Yung mga counter, pinupunasan. Kasi nagpa-piano yan. Nagaganyan yan sa dingding. Nagaganyan. Tapos pag may masalat, teka, linisin mo to. Mahilig yan sa salat. Nananalat yan. Nananalat. Nagpa-piano yan. Nagpa-piano talaga yan siya. Ganun talaga. Eh, wala tayong magagawa dyan. Natatawa na nga lang ako eh. Kasi pag ganyan niya, tapos may nahipo siyang something, pinalinisan ko. Kalilinis ko lang eh. Kaya, wala naman tayong magawa. Di sundin, di ba? Para walang gulo. At saka ako kasi, never talaga akong nagmaktol sa kanila. Yung parang, kapag ano yung sasabihin nila, kapag ganito ganyan, okay lang ako. Pero pag ako ay naiinis na, hindi na ako kumikibo. Yan. Yes na lang. Ganyan na lang ako. Kaya tinatanong ako ng kung babae. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nagsalita? Puro ka lang, Minsan na ano kasi ako eh, ayoko magsalita. Tapos ngayon, ayan, pagkatapos ko maglinis ng mga counter, ng mga kung hindi siya magluto, kung hindi siya magluto, ayan, maglinis ako. Pero pag nagsasabi siyang magluluto, maglabas ng karne, kasi mostly nagluluto siya, bibigay niya sa mga anak niya. Tatatlo lang naman kami dito, kung babae, kung lalaki ako. Pero, nandito kasi yung kusina ng ibang anak. Yung ibang anak, nagluluto siya para sa mga anak niya. Dadamihan niya yung luto, tapos nalalagay sa mga lagayan.
para pag pumunta dito yung anak, kukunin na lang diretsyo. Ayan, ganyan ang sistema dito. Ayan, pag nagluluto kami, around, matatapos kami is mag 4 o'clock na. Nag-start ng 12, matatapos ng mag 4 o'clock na. Ayan, kakain kami ng lunch, 4 o'clock plus 4 o'clock, ganyan. Pagkatapos ng kain ng lunch, ayan, babanlasan ko na yung buong kusina, yung linis ko, kasi sila pag nagluluto, talsik-talsik yung mga mantika, yung mga sauce na ginagamit. Nandyan lahat sa oven, kaya kailangan linisan. Tapos pag may nakitang konting oil, sasabihin sa akin, linisan mo nga to. Ayan, linisin. Ayaw nila na may nakikitang mga talsik-talsik, kaya naglilinisan. Ayan, kaya hindi madali talaga mag-abroad. Tapos, ayan, tapos na ako sa kusina, tapos na ako maghugas, magbanlas na ako ng sahig. Pero yung mga wall, lahat, yung mga cabinet sa baba at sa taas, punupunasan yan. Kasi nga, yung mga talsik na mantika, halimbawa yung bakat ng kamay, pag nag-open, pag may kukunin, ayan, kailangan ko din punasan yan. Araw-araw yan. Tapos, pinapabanlas ako araw-araw. Pero minsan, pag nakikita kong hindi naman madumi, minamap ko lang. Sobrang pagod na kaya. Ayan, so, matatapos ako niyan around 6, 7, ganyan. Saka na ako makakaupo. Sobrang pagod. Tapos, mag-aano na naman ako sa oras kasi nga 8 o'clock magbibigay naman ako ng gamot sa kanya. Magagawa na naman ako ng inom niyang tubig kasi yung iniinom niyang tubig is malamig talaga. Ayan, so ayan, 8 o'clock magbibigay ako ng gamot. Minsan umaalis sila pumupunta sila sa kapatid. Ayan, kaya makapagpahinga ako ng maaga, 9 o'clock. Kakain naman ng dinner, 10 o'clock. Kapag nandito yung mga anak, 10 o'clock kakain ng dinner. Kapag wala naman, kapag umalis naman sila, kakain na lang ako ng dinner ko kasi sa labas naman sila kakain. So kapag paalis sila, ako na lang mismo kakain ng dinner ko kung ano yung kakainin ko dyan. Kapag naman nandito yung mga anak nila, ito yung mga apo, 10 o'clock yung dinner. Ang daming kalat. Kasi nga, ang dami kasing apo. Yung anak nila is 5. Tapos may mga asawa. Pumupunta dito ay 10 na. Yung isang anak, may 3 anak, may 2, may kambal, may 1. Basta, ang dami-dami yung bata. Tapos magbubuntis pa daw yung 1. Ayan. Ang dami-dami yung bata dito. 10 o'clock yung dinner. Actually, hindi naman, pag order lang naman. Minsan dito nagluluto. Kaya sobrang pagod ako pag dito nagluluto. Kasi pag nagluluto sila, madamihan. Kasi nga madami sila. So, matatapos ako niyan 12 na. Kasi nga, babanlasan ko ulit yung kusina. So, ayan. 12 na ako matatapos. Makapagpahinga ng 1. Siyempre, magdudut-dut pa. Pahinga ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Babangon ng 7, 6 o'clock. 6 hours lang yung tulog. Pero okay naman. Buhay pa. Laban lang. Kaya pa. As in, kaya pa. Kakayanin para sa pangarap. Ayan. So, para sa mga OFW dyan, laban lang tayo. Sa mga mag-a-abroad, kakayanin nyo kasi hindi madali. Ayan, so, kapag matulog na, kasi late na dito. Ayan. Thank you so much sa support, and God bless. See you on my next vlog. Thank you so much.